Kumusta po? Ako po si Dr. Manuel Villaroman, isang doktor na dalubhasa sa geriatric medicine o ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa loob ng maraming dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga senior citizen na harapin ang mga pagbabago ng pagtanda na nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang sigla at kagalingan. Nais ko pong ibahagi ang isang kwento na sa kasamaang palad ay madalas mangyari. Natagpuan nila siyang mag-isang nakaupo sa mesa sa kusina, hawak pa ang kutsilyo tinidor, may isang kalahating balat na kahel sa kanyang plato. Walang senyales ng sakit, walang sigaw ng tulong, isang lalaki lamang sa kanyang ika-70 na taon na ang puso ay tahimik na sumuko. At ang nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong nakatatandang kalalakihan ang dumaranas ng tahimik na paghina ng sirkulasyon ng dugo at kasabay nito, ang tahimik na pagkawala ng enerhiya, intimasya at koneksyon. Napapansin ng kanilang mga asawa na unti-unting nawawala ang kanilang kumpiyansa at karamihan ay hindi naiintindihan kung bakit. Sinisisi nila ang pagtanda, stress o malas. Pero paano kung ang tunay na problema ay isang bagay na mas maliit? Isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Nakikita ninyo maraming nakatatandang kalalakihan ang naniniwala na ang intimasya ay nawawala dahil lamang sa sila'y tumatanda o ang mahinang sirkulasyon ay bahagi lang talaga ng edad. Ngunit narito ang katotohanang hindi pa nasasabi sa kanila, madalas ito'y nagsisimula sa kusina. Opo, kung ano ang inyong kinakain ay maaaring sumakal sa daloy ng inyong dugo o magbukas nito. At kapag nawalan ng sirkulasyon ang katawan, hindi lang puso o binti ang apektado. Apektado nito ang mismong esensya ng nagpaparamdam sa inyong kayo'y buhay, konektado at may pagkalalaki. Sa loob ng mahigit 10 taon, nakasama ko sa aking klinika ang mga lalaking nasa edad 60 na, 70 at kahit pa 80. Mga lalaking pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Mga lalaking pagod na sa mga gamot na hindi naman umepekto at sa katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Nakaupo ako, kasama sila, pinakinggan ang kanilang mga takot at ginabayan sila pabalik sa buhay na may lakas, kumpiyansa at pagiging malapit. Nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng kung ano ang nasa kanilang plato. Dahil ito ang hindi na pagtatanto ng karamihan. Bawat kagat ninyo ay maaaring nagpapalakas sa inyong sirkulasyon o tahimik itong ginugutom. At marami sa mga nakasanayan ninyo sa loob ng dekada, kahit pa yung mga pakiramdam ninyo ay malusog, ay maaaring kumakalaban na sa inyo ngayon, dahan-dahan tahimik. Ngunit may pag-asa. At ito'y mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo. Ngayon, igagabay ko kayo sa 5 partikular na prutas madaling hanapin, abot kaya at suportado ng siyensya na nakatulong sa aking mga pasyente na maibalik ang sirkulasyon, mapalakas ang intimasya at mabawi ang pakiramdam ng sigla na akala nila'y matagal nang nawala. Walang reseta, walang gimmick, kundi mga tamang natural na kasangkapan sa tamang mga kamay. At samahan ninyo ako
hanggang sa dulo dahil ang ikalimang prutas ang pinakamakapangyarihan sa lahat ngunit siya ring pinakamadalas hindi maintindihan. Karamihan sa mga kalalakihan ay binabaliwala ito kahit na ito na marahil ang susi sa muling paggising ng katawan at ng sigla sa kwarto. Ngayon, simulan natin sa unang prutas at ang kamangha-manghang paraan nito sa pagbubukas ng daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Robbie Ramos, 67 anyos, isang retiradong bombero. Matipuno sa labas ngunit tahimik na nahihirapan sa isang bagay na masyado siyang orgulyoso para aminin. Ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Mas malamig ang kanyang mga kamay, mas mabilis mapagod ang kanyang mga binti, at karamihan ng gabi kasama ang kanyang asawa ay nagtatapos sa alanganing katahimikan sa halip na paglalambingan. Inisip niyang dahil lang ito sa edad, ngunit mas malalim pa ang katotohanan. Humihihina na ang kanyang sirkulasyon at kasabay nito ang kanyang intimasya. Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na mukhang simple ang granada. Hindi isang milagrong gamot, hindi suplemento, kundi isang prutas na mayaman sa kulay pulang matingkad. Isang prutas na matagal nang napabayaan ng mga nakatatandang kalalakihan. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang granada ay isa sa pinakamakapangyarihang kakampi ng kalikasan para sa inyong mga ugat, blood vessels. Mayaman ito sa natural na nitrates at polyphenols na nag-e-encourage sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax at lumuwag. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang magandang daloy ng dugo, ang pundasyon ng lahat, enerhiya, memorya, kalusugan ng puso, at upo pati na rin ang pagtigas ng ari ereksyon. Kapag bumuti ang sirkulasyon, ang dugong mayaman sa oxygen ay sa wakas makakarating sa mga bahaging pinakakailangan nito. Kasama rito, hindi lamang ang inyong puso at utak, kundi pati na rin ang maselang sistema ng mga ugat na responsable para sa pagkaantig at kakayahan. Para sa mga nakatatandang lalaki tulad ni Robbie na nasanay na umasa lamang sa lakas ng loob, ang isang pagbabagong ito ay malaking bagay. Sa loob ng ilang linggo ng pagdaragdag ng isang maliit na baso ng katas ng granada sa kanyang pang-umagang rutina, napansin niya ang pagkakaiba. Mas mainit na ang kanyang mga kamay, mas matalas ang kanyang pag-iisip, at ibinahagi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Nagsimula ulit silang maghawak kamay ng kanyang asawa sa gabi. Yung pakiramdam ng pagiging malapit, bumalik iyon. Sinusuportahan din ito ng siyensya. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng granada ay maaaring makabuluhang magpataas ng daloy ng dugo, magbawas ng bara sa mga arterial plaque, at sumuporta pa sa antas ng testosterone na lahat ay nag-aambag sa mas matinding intimasya at resistensya. Hindi lang ito tungkol sa akto mismo. Ito'y tungkol sa pakiramdam na ikaw ay ikaw ulit, buhay, may kakayahan at konektado. Kaya kung kayo ay higit sa 60 at naghahanap ng natural at mabisang paraan para suportahan ang inyong sirkulasyon at buhayin muli ang inyong intimasya,
Huwag balewalain ang kapangyarihan ng granada. Ilang gramo o isang maliit na baso lang araw-araw ay maaaring tahimik na simulan ang muling pagbuo ng kung anong kinuha ng panahon at stress. Ngunit gaano man kalakas ang granada, simula pa lamang iyan. Mayroong isang maliit na prutas madalas na papabayaan sa frozen aisle na nagtataglay ng lihim na sandata laban sa naninigas na mga arterya at humihinang pagnanasa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Si Carlito Santos ay 73 anyos nang pumunta siya sa aking opisina, isang retiradong punong guro, matalas ang isip at mahusay magsalita. Ngunit may kung ano sa kanyang tono na nagsasabing may nawalang bahagi sa kanya. Mahina siyang nagsalita tungkol sa pakiramdam na hindi konektado sa kanyang asawa, hindi emosyonal, kundi pisikal. Sabi niya, para bang bukas ang mga ilaw pero hindi gumagana ang mga kable. Binigyan siya ng kanyang mga doktor ng mga tableta payo, kahit counseling, pero walang nagsabi sa kanya tungkol sa daloy ng dugo o kung ano ang kanyang kinakain. Nang tanungin ko siya tungkol sa prutas, nagkibit balikat siya. Paminsan-minsan, mansanas, siguro ubas, pero walang blueberries. At doon kami nagsimula. Ang mga blueberries, lalo na ang mga ligaw wild ones, ay parang maliliit na planta ng kuryente para sa tumatandang sistema ng sirkulasyon. Puno ito ng mga antioxidant na tinatawag na anthocyanins, ang mga sangkap na nagbibigay sa kanila ng matingkad na asul na kulay. Ang mga antioxidant na ito ay higit pa sa paglaban sa pinsala sa selula. Direktang naaapektuhan nito ang inyong mga ugat, ginagawa itong mas nababaluktot, mas tumutugon. At napakahalaga niyan pagkatapos ng edad 60. Nakikita ninyo, habang tayo ay tumatanda, naninigas ang ating mga ugat. Ang paninigas na iyon ay maaaring humadlang sa daloy ng dugo, magpataas ng presyon ng dugo, at magbawas ng supply ng oxygen sa mga organong pinakakailangan nito, kabilang na ang mga responsable para sa intimasya at pagkaantig. Ngunit, tinutulungan ng anthocyanins na baligtarin ang prosesong iyon. Pinapagaan nito ang pamamaga, kinukumpuni ang lining ng mga arterya, at itinataguyod ang maayos na paggalaw ng dugo mula sa inyong puso patungo sa inyong utak at opo hanggang doon sa ibaba. Sinabi ko kay Mang Lito sa Mang Lito na magsimula sa kalahating tasa lang ng blueberries araw-araw. Sariwa o frozen, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. 2 linggo makalipas, tumawag siya sa akin, hindi para pag-usapan ang mga numero o presyo ng dugo, kundi para sabihin na nagsimula na siyang maglakad ulit tuwing umaga at sila ng kanyang asawa ay sumayaw sa sala sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang bongga, sabi niya, pero naramdaman kong naroroon ako gising. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng blueberries. Hindi lang nito pinapabuti ang sirkulasyon sa teorya. Tinutulungan nitong ibalik ang pakiramdam na lubos na buhay. Kapag mas malaya ang daloy ng dugo, tumataas ang enerhiya, bumabalik ang kumpiyansa, at ang magiliw na pagiging malapit na dating nawala ay tahimik na muling lumilitaw. Pero huwag huminto diyan. May isa pang prutas makinis, malinamnam, at madalas hindi nauunawaan na nagtataglay ng susi sa pagpapababa ng presyon ng dugo at natural na pagpapalakas ng mga hormonang panlalaki.
At malamang ay nasa kusina ninyo lang ito ngayon. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Si Hernando Gomez, isang 79 anyos na retiradong karpintero, ay dumalaw sa akin. Hindi lang siya nag-aalala tungkol sa kanyang presyo ng dugo. Ang talagang nagdala sa kanya roon ay ang lumalaking distansya na nararamdaman niya sa kanyang asawa. Sabi niya, magkatabi kami, pero pakiramdam ko 1 milya ang layo ko. Hindi naman nawala ang pagmamahal. Ang kislap lang ang kumupas. Tumigil na siyang maramdaman ang init sa kanyang dibdib, ang alab sa kanyang tiyan, at sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang bagay na napaka-isikal, mahinang sirkulasyon, mababang enerhiya at pagbaba ng hormon. Naiwasan na ni Mang Nando ang junk food, binantayan ang asin at sinubukan pa ngang maglakad ng mas madalas. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya umuusad. Doon ko siya tinanong ng isang simpleng katanungan. Kumakain po ba kayo ng anumang masusustansyang taba? Natigilan siya at sinabing, ilang taon ko nang iniiwasan ang taba. Hindi ba't iyon ang bumabara sa mga arterya? Doon ko ipinakilala sa kanya ang abokado. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi ito napagtatanto, ngunit ang abokado ay kabilang sa pinakamahuhusay na pagkain na maaari ninyong kainin para mapabuti ang daloy ng dugo. Hindi ito makasama. Mayaman ito sa monounsaturated fats, ang uri na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol habang sinusuportahan ang integridad ng inyong mga ugat. At kasing halaga nito, puno ito ng potassium, higit pa sa saging na natural na nagpaparelax sa mga pader ng ugat at nagpapababa ng presyo ng dugo. Ang kombinasyong iyon ay makapangyarihan lalo na sa mga lalaking higit sa 70 na nais protektahan ang kanilang puso at ibalik ang kanilang intimasya. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang abokado ay naglalaman din ng bitamina B at folate, 2 sustansyang sumusuporta sa malusog na produksyon ng hormone kabilang ang testosterone. Habang bumababa ang testosterone sa pagtanda, gayon din ang maaaring mangyari sa libido, enerhiya at kumpiyansa. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong katawan ng mga tamang sangkap, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pagkakataong maibalik sa balanse ang mga antas na iyon, dahan-dahan, natural at walang masamang epekto. Para kay Mang Nando, kasing simple lang ito ng pagdaragdag ng kalahati ng abokado sa kanyang pang-umagang tinapay o paghiwa nito sa kanyang ensalada. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang mga numero, ngunit higit sa lahat, pati na rin ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa akin, mas matatag ang pakiramdam ko, mas malakas, parang ang katawan ko ay gumagana, kasama ko ulit, hindi laban sa akin. At ang pinakamaganda sa lahat, nagsimula silang muling kumonekta ng kanyang asawa sa mga paraang hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Yung kislap, hindi lang bumalik, lumago pa. Kaya kung natatakot kayo sa taba, maaaring oras na para muling pag-isipan ang lahat. At habang sinusuportahan ng abokado ang inyong pundasyon, may isang prutas na kumikilos na parang maliit na asul na tableta ng kalikasan, nagbubukas ng inyong mga ugat, nagpapalakas ng pagkaantig at nagbibigay sa inyong katawan ng biglaang natural na enerhiya. Tuklasin natin iyan sa susunod.
Si Francisco Mangkiko de Leon ay 71 anyos nang sa wakas ay nagbukas siya ng kalooban. Isang veterano ng digmaan sa Vietnam, orgulyoso at pribado na bumuo ng buhay na may disiplina at katatagan. Ngunit sa ilalim ng lakas na iyon ay isang katotohanang natatakot siyang isatinig. Hindi na siya nakakaramdam ng pagnanasa. Sinabi niya sa akin, "Hindi naman sa hindi ko na siya mahal. Ang katawan ko lang ang hindi na tumutugon." Pakiramdam niya ay manhid pagod at nahihiya. At nang suriin ko ang kanyang mga vital sign, malinaw ang sagot, mahinang daloy ng dugo lalo na sa ibabang bahagi ng katawan. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang kinakain at nang banggitin ko ang pakwan, natawa siya. Hindi ba't panghimagas lang iyan tuwing tag-init? Ang hindi alam ng karamihan ay ang pakwan, lalo na ang laman na pinakamalapit sa balat ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na citrulline, isang natural na sangkap na tumutulong mag-relax at magpaluwag ng mga ugat. Sa katunayan, gumagana ang citrulline sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng nitric oxide katulad ng kung paano gumagana ang ilang mga gamot para sa erectile function, ngunit banayad at walang masamang epekto. Para sa mga lalaking higit sa 60 ito ay kritikal. Habang naninigas ang mga ugat sa pagtanda, nagsisimulang magdusa ang sirkulasyon sa mahahalagang bahagi kabilang ang rehiyon ng balakang. Nangangahulugan iyon ng mas mabagal na pagkaantig, mas mahinang pagganap, at isang diskoneksyon sa pagitan ng isip at katawan. Ngunit kapag nagpasok ka ng mga sustansyang natural na nagpapahusay sa daloy ng dugo, nagsisimulang magbago ang lahat. Ang kislap ay bumabalik hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil sa wakas ay nakukuha ng iyong katawan ang kailangan nito. Ang pakwan ay lubos ding hydrating at mayaman sa antioxidants tulad ng lycopene na lalong nagpoprotekta sa kalusugan ng mga ugat. Kapag ang iyong katawan ay hydrated, mas malayang gumagalaw ay ang iyong dugo. Kapag suportado ang iyong mga ugat, ang intimasya ay hindi na parang pakikibaka at nagsisimula ng maging natural muli. Hindi kailangan ni Mang Kiko ng reseta. Kinailangan niya ng isang hiwa ng pakwan tuwing umaga at kaunting gabay. Sa loob ng 1 buwan, sinabi niya sa akin, "Dok, para akong nagising. Hindi lang doon sa ibaba, kundi sa lahat ng dako." Bumalik ang kanyang enerhiya, bumalik ang kanyang tawa, at dahan-dahan pati na rin ang kanyang pagsasama. Ang pakwan ay hindi lang panghimagas sa tag-araw. Ito ay isang sisidlan ng pagpapanumbalik. Isang prutas na nagpapaalala sa iyong katawan kung paano gumana sa paraang nararapat maayos, buong tapang walang hiya o pag-aalinlangan. Ngunit gaano man kalakas ang pulang laman na iyon, may isa pang prutas na natitira. Simple, madalas napapabayaan, ngunit mayaman sa mga mineral na nagpoprotekta sa iyong mga nervyos nerve, nagpapakalma sa iyong puso at sumusuporta sa malalim at makabuluhang koneksyon. Ito ang huling piraso sa palaisipang ito at maaaring ito na ang pinakamadaling idagdag sa iyong araw. Pag-usapan natin ito. Ngayon, sa lahat ng prutas na napag-usapan natin, maaaring ito ang pinakagugulat sa inyo. Hindi ito kakaiba, hindi ito mahal. Sa katunayan, malamang ay nakapatong lang ito sa inyong lamesa sa kusina ngayon.
Ngunit nang banggitin ko ito sa panimula, iyong huling prutas na madalas napapabayaan ng mga nakatatandang kalalakihan, ang tinutukoy ko po ay ang saging. Ngayon, bago ninyo ito isantabi bilang merienda lang ng mga bata o mabilisang kagat bago maglakad, hayaan ninyo akong magbahagi ng isang kwento. Si Gerardo Cajeri Cruz ay 75 anyos nang una ko siyang makilala. Isang retiradong pastor mabait at maalalahanin, ngunit tahimik na nahihirapan sa isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya ang dati irregular na tibok ng puso, mahinang sirkulasyon at lumalaking pakiramdam ng distansya sa kanyang asawa sa loob ng 30 taon. Sabi niya, mahal ko pa rin siya pero hindi ko na nararamdaman na present ako. Mas malamig ang kanyang mga kamay. Hindi mapakali ang kanyang mga gabi at ang intimasya ay naging isang bagay na bihira na nilang pag-usapan. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang diyeta, inamin niyang binawasan niya ang carbs at asukal kabilang ang prutas sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang timbang at presyon ng dugo. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay sa paggawa nito, inalis niya ang isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng mga mineral na malusog sa puso na magagamit ng mga lalaking kaedad niya. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso, nagpapagaan ng tensyon sa mga pader ng ugat at nagpapababa ng antas ng sodium sa daluyan ng dugo. Mahalaga iyan para mapabuti ang daloy ng dugo lalo na sa mga bahagi kung saan madalas maramdaman ng mga tumatandang lalaki ang pinakamalaking paghina. Ngunit hindi lang potassium ang dala ng saging. Nagbibigay din ito ng bitamina B6 na sumusuporta sa paggana ng mga nerve function at tumutulong sa pag-regulate ng mood, dalawang madalas na napapabayaang piraso ng palaisipan ng intimasya. Kapag mas malaya ang daloy ng dugo at mas maayos ang pagpapadala ng senyales ng mga nerbiyos, nagsisimulang mabuhay muli ang katawan, hindi lang sa silid-tulugan, kundi sa pag-uusap, haplos at presensya. Nagsimulang kumain si Cajeri ng isang saging tuwing gabi bilang bahagi ng isang maliit na rutina. Hindi isang dieta kundi isang pagbabago. At isang araw, pumasok ang kanyang asawa sa silid at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sinabi niya sa akin, "Dok, naramdaman ko. Talagang naramdaman ko. Yung maliit na haplos na iyon, dumiretso sa puso ko. Iyan ang kayang gawin ng saging. Hindi dahil ito'y espesyal, kundi dahil ito'y pundasyon. Sinusuportahan nito ang puso, ang mga ugat, ang mga nerbiyos, at ang koneksyon sa pagitan nilang lahat. Ngayong nakita na ninyo kung paano mababago ng 5 prutas na ito ang sirkulasyon at maibabalik ang intimasya pagkatapos ng edad 60, pag-ugnayin natin ang lahat at pag-usapan kung paano pananatilihin ang mga pagbabagong ito para hindi lang kayo bumuti ang pakiramdam ngayon, kundi sa mga darating pang taon. Sa huli, hindi ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng prutas, isang tahimik na pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman. Isang pangalawang pagkakataon. Isang paalala na ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa bote ng gamot o sa silid ng ospital, kundi minsan mula sa isang bagay na kasing simple ng kung ano ang ating pinipiling kainin bawat araw. Sa nakalipas na ilang minuto,
tinalakay natin ang 5 prutas: granada, blueberries, abokado, pakwan at saging. Bawat isa ay nagdadala ng higit pa sa sustansya. Bawat isa ay nagdadala ng posibilidad. Sama-sama sinusuportahan nila ang daloy ng dugo, ginigising ang paggana ng nerbiyos, binabalanse ang mga hormone, at ibinabalik ang banayad, ngunit makapangyarihang agos na kumukonekta sa inyong katawan, sa inyong espiritu, at ang inyong puso sa puso ng iba. Mahigit 3 dekada na akong nakaupo kasama ang mga kalalakihang naniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Mga lalaking nahihiya sa kanilang katawan, hindi konektado sa kanilang mga asawa, o pagod na sa pakiramdam na pagod. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang tindig nang mapagtanto nilang hindi sila ang problema, kundi ang paraan na walang sino mang nagturo sa kanila kung paano alagaan ang kanilang sarili pagkatapos ng edad 60. At nakita ko kung paano nagbago ang kanilang buhay dahan-dahan, ngunit tiyak hindi sa pamamagitan ng dramatikong operasyon o mamahaling therapy, kundi sa tahimik at tuloy-tuloy na nutrisyon. Ang katotohanan po, naaalala pa ng inyong katawan. Nais pa nitong gumaling. Nais pa ng dugo na dumaloy. Ang pagnanasang makaramdam na buhay, magmahal, mahawakan, gumising, na may layunin, walang isa man diyan ang umalis sa inyo. Naghihintay lang ito. Naghihintay ng senyales. At marahil ngayon, ang senyales na iyon ay isang bagay na kasing ordinaryo ng saging o isang dakok ng blueberries o ang katas ng granada sa inyong dila. Karapatan ninyong maging komportable sa inyong sariling balat. Karapatan ninyong magbahagi ng tahimik na sandali ng pagiging malapit ng walang pag-aalala o kahihiyan. At higit sa lahat, karapatan ninyong malaman na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas. Ito ay nangangahulugang pagpipino, pagbibigay galang sa katawan na nagdala sa inyo sa napakaraming bagay, pagpapakain dito ng may intensyon, pakikinig sa kung ano ang tahimik nitong hinihiling sa mula't mula pa. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Ang pinakamalalalim na pagbabago ay madalas nagsisimula sa pinakasimpleng mga hakbang. Hindi ito tungkol sa mga ingranding kilos, kundi sa tuloy-tuloy at maliliit na gawa ng pangangalaga sa sarili na naiipon sa paglipas ng panahon upang bumuo ng isang mas malusog at mas masiglang buhay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kung ano ang nasa inyong plato na makaimpluwensya sa inyong nararamdaman, kapwa pisikal at emosyonal. Ang pangangasiwa sa inyong kalusugan, kahit sa mga tila maliit na paraan, ay maaaring humantong sa isang makabuluhang pagpapanibago ng enerhiya, koneksyon at kagalakan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, kahit kaunti lang, sana po ay magsimula kayo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Pumili ng isang prutas, isang maliit na hakbang. Hayaan ninyong maalala ng inyong katawan kung ano ang pakiramdam na muling inaalagaan. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto ko pong marinig mula sa inyo. Kung nahanap ninyong nakatulong ang impormasyong ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya
na maaaring makinabang.